Hello, kamusta na tayo lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father kasi binigyan pa niya ako ng pagkakataon para makapagbasa ng Bible sa inyo. Kasi di ba last year naoperahan ako sa dibdib, no? Last year. Tapos ngayon, tinanggal na yung gallbladder ko. No? Meron akong bato sa abdo. So, tinanggal yung abdo ko kasi matakaw ako. Yung combination yun ng meat, tsaka ng cheese. Mahilig kasi ako sa keso. Matagal na akong sinasabihan ng dermatologist, huwag ka magkakain ng keso, pero matigas ang ulo ko. So, yun din ang nakapag-trigger ng bato sa gallbladder. Yung sa gallstone ang tinanggal sa akin. So, pati yung abdo, tinanggal na rin. So, ngayon, may stapler ako. Naka-stapler. May 4 akong buta sa katawan. Nilaloko ko yung nanay ko. Sabi ko, ano lang naman yan, maliit lang naman yan, parang injection lang ang ginawa sa akin. Yung injection na pang dinosaur. Tapos nainis ang mama ko sa akin. Natatawa kasi kapag inasal ko yung nanay ko, natatawa ako. Tapos sabi ko sa nanay ko, ano naman yun eh. Yung gagawin sa akin, malayo naman sa bituka yun eh. Di ba? Di ba malayo lang sa bituka? Pero ang totoo, di ba kadikit lang naman yun. Dikit-dikit lang sila ng liver, gano'n. Tsaka parang kagat lang yun ng ng dinosaur, yung sakit, parang kagat lang ng dinosaur. Ang ayaw naman ako ng gano'n. Kaya natatawa ako pag inasal ko yung nanay ko. Pero kahit na nagkasakit ako ng gano'n, hindi ibig sabihin na hindi ako mahal yung Almighty Father. Kasi yung katawan natin, mahina yung katawan natin. Hindi forever ang katawan natin. It's not built to last forever, yung katawan natin. Pero yung soul natin, forever yun. Okay? So kaya yung katawan natin, nasisira, tumatanda, nalulukot. Nalulukot na ako. Kasi nga, yung katawan natin, katawang lupa natin, hindi to pang habang buhay na nandito sa mundo, kundi babalik tayo sa tatay natin. So, binigyan pa ako ni Almighty Father ng time para makapagbasa pa ng Bible dito sa internet. So, last time, ang binasa natin, Luke chapter 3. No, yun yung si John the Baptist. So ngayon, punta naman tayo sa Matthew chapter 3. Napapansin niyo siguro, nanay ko na, Mama, napapansin mo siguro, patalon-talon tayo. Punta tayo ng John, punta tayo ng Matthew, punta tayo ng Luke, punta tayo ng Mark, gano'n. So, dito naman sa Matthew chapter 3 tayo. Ang pinagko-compare kasi natin, yung 4 Gospels, kung ano ang nakalagay. Kasi may mga bagay na nakalagay sa Book of John na wala sa Book of Mark, meron sa Book of Matthew na wala sa Book of Luke. Kaya simultaneously natin binabasa by chapter. So, dito sa Matthew chapter 3. So, sa Luke chapter 3, si John the Baptist yun. At si Jesus Christ. Si John the Baptist ang nag-pave ng way para sa pagdating ni Jesus Christ. Binabalaan niya ang mga tao at sinasabi niya na padating na ang Messiah. Yun ang role ni John the Baptist.
At pinagsabihan niya yung mga tax collectors at yung mga soldiers. So up to now, meron pa rin tayong mga tax collectors at mga soldiers or sometimes police officers. So ito yung mga nasa gobyerno o yung mga taong may kapangyarihan sa government na pinagsasabihan ni John na huwag maging mahilig sa pera. So simula't simula pa noon, yung mga tao, ang focus lagi ay nasa material possessions. So hanggang ngayon, ganun pa rin ang tao. At dito ay pinapakita na pinakulong si John the Baptist ni Herod the Tetrarch. Dahil nagsasabi lagi si John the Baptist ng totoo tungkol sa kasalanan ng mga tao. At kung ano ang kasalanan ni Herod, kaya pinakulong siya ni Herod, nagalit si Herod sa kanya. At pinapakita rin dito na binabtize si Jesus Christ ni John the Baptist. So dito ngayon tayo sa Matthew chapter 3. So halos ganun din ang message dito sa Matthew chapter 3. So basahin natin. In those days, John the Baptist came, preaching in the wilderness of Judea and saying, Repent, for the kingdom of heaven has come near. This is he who was spoken of through the prophet Isaiah. A voice of one calling in the wilderness, Prepare the way for the Lord, make straight paths for him. So makikita ito sa Isaiah chapter 40 verse 3. So si John the Baptist nagpipreach siya. So hindi pa rin inumpisahan ni Jesus Christ ang kanyang ministry. So habang wala pa si Jesus Christ na hindi pa ready, hindi pa nababaptize ng water, si Jesus Christ, ay si John the Baptist muna ang nagpipreach sa wilderness. Ang wilderness kasi, di ba? Kahit sabihin nating may mga tao sa wilderness or kahit sabihin nating city yon, wilderness pa rin matatawag yon. Kahit tayo ngayon, nasa wilderness tayo kasi lahat ng mga nakikita natin dito sa mundo, baliwala to. Mirage lang yung nakikita natin. Mga bagay na hindi importante yung nakikita natin sa mundo na to. So, up to now, nasa wilderness pa rin tayo. So si John the Baptist, siya yung prophet na binanggit sa Isaiah chapter 40 verse 3. Alam ko, nabasa na natin to sa ibang mga, sa book of Mark, Luke, and John. Pero babasahin pa rin natin dito sa Matthew chapter 3. John's clothes were made of camel's hair, and he had leather belt around his waist. His food was locusts and wild honey. So, ang pagkain ni John the Baptist ay locusts tsaka wild honey. Yung damit niya, gawa sa buhok ng camel. At tsaka yung belt niya, ay meron siyang belt. Nung time kasi ni Jesus Christ, wala namang pantalon nun. Ang mga suot ng mga tao ay diretso lang. No? Parang wala namang pantalon nun, tsaka wala namang mga tao na underwear nung time na yun. So, diretso lang ang suot ng mga tao. Gawa sa mga balat ng hayop or gawa sa mga dahon, ang damit ng mga tao. So, up to now, ganun din, di ba? May cotton, gawa sa wool, yung mga, or gawa sa hair ng rabbit, no? Yung mga damit ng mga tao, meron pa rin hanggang ngayon. People went out to him from Jerusalem and all Judea and the whole region of the Jordan. Confessing their sins, they were baptized by him in the Jordan River. So si John the Baptist, nagbabaptize siya ng water sa Jordan River.
But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to where he was baptizing, he said to them, "You brood of vipers, who warned you to flee from the coming wrath?" So nakita ni John the Baptist yung mga Pharisees at saka Sadducees. Dahil nagbabaptize ng water si John the Baptist, kasi inutusan siya ni Almighty Father, kasi yun yung way para makita ni John the Baptist kung sino ang may Messiah na nakalagay sa book of John. So nagbabaptize din ng water si John the Baptist para symbolic yon, para ina-acknowledge ng mga tao na makasalanan sila at kailangan nilang malinis ng kanilang kasalanan. So symbolic itong water, yung tubig sa Jordan River. So up to now, ginagawa pa rin ng mga ibang Christians yon, ano? Pero kahit hindi ka babaptize ng water, pwede kang masave. Gaya ng binanggit ko dati, yung kasama ni Jesus Christ dun sa Cross and Calvary. Yung isa sa mga magnanakaw dun, hindi siya nabaptize ng water, pero naniwala siya kay Jesus Christ, meron siyang faith kay Jesus Christ, nagkaroon siya ng gift of faith na bigay ng Holy Spirit. So, nabaptize siya ng Holy Spirit. So, alam natin na isa sa mga gifts ng Holy Spirit ay ang faith. So, meron yung isang magnanakaw doon. Kaya na-save yung isang magnanakaw na kasama na Jesus Christ in heaven. May mga tao ngayon na kahit nababaptize sila ng water, gumagawa pa rin ang kasalanan ng mga tao. Dapat hindi na. Kung nabaptize ka na ng water, in-acknowledge mo na makasalanan ka, at ititigilan natin ang paggawa ng kasalanan. Si Jesus Christ, nagbabaptize siya ng Holy Spirit. Yun ang kanyang primary purpose instead of baptizing with water. So, itong mga Pharisees, lumalapit kay John the Baptist. Pero sabi ni John the Baptist, kayong lahi ng mga ahas or ulupong, sino ang nagbigay sa inyo ng babala para takbuhan ninyo ang parating na paghuhukom? Produce fruit in keeping with repentance. Kung hihingi tayo ng tawad, sabi dito ni John the Baptist, dapat makapag-produce tayo ng fruit. So binanggit na naman ang fruit. So ano yun? Fruits of the Holy Spirit yun. Kung hihingi tayo ng tawad, dahil dapat babaguhin na natin ang sarili natin. Ititigilan natin ang paggawa ng kasalanan. Dapat makapag-produce tayo ng fruit. Ano yung mga fruit? Babanggitin ko na naman. Baka natatandaan nyo na. Kabisado nyo na ba? Mama, kabisado mo na ba? Ang fruits of the Holy Spirit: love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So, kung follower ka ni Christ, dapat meron tayong ganito. Although minsan nakakalimutan natin na maging gentle tayo. Hihingi tayo ng tawad kay Almighty Father at kay Jesus Christ. Kasi alam naman ni Jesus Christ na dumarating ang pagkakataon na nadadapa tayo. Pero babangon tayo at lalapit ulit tayo sa tatay natin at saka kay Jesus Christ. At dapat makapag-produce tayo ng fruit kung hingi tayo ng kasalanan. Hihingi tayo ng kapatawaran, ng kasalanan natin. And do not think you can say to yourselves, we have Abraham as our father. I tell you that out of these stones, God can raise up children for Abraham. So ito rin yung nasa Luke, no? Na binasa natin. Nasa Luke chapter 3 din ito. So ito ay nung binabasa natin ay Matthew chapter 3. So sabi dito ni John the Baptist na kahit sa mga bato na nakakalat, si Almighty Father kayang magtatag o buhayin ang mga bato para maging anak ni Abraham. Kaya tayo, wala tayong may pagmamalaki kay Almighty Father.
Dahil lahat tayo makasalanan, lahat tayo kailangan natin ng kapatawaran, lahat tayo kailangan natin ng salvation, lahat tayo kailangan natin ng Messiah, lahat tayo kailangan natin si Jesus Christ, at saka si Almighty Father. Lahat tayo, walang exempted. Baka sabihin niyo hindi, mataas na estado nito sa aming reliyon, hindi na niya kailangan ng kapatawaran, hindi na niya kailangan ng Savior. Kailangan natin ng Savior. Hindi tayo makakarating sa ating rest or sa tahanan ng ating tatay na si Almighty Father kung hindi tayo lalapit kay Jesus Christ at hingi ng kapatawaran. The axe is already at the root of the trees, and every tree that does not produce good fruit will be cut down and thrown into the fire. So kung hindi tayo nakakapag-produce ng good fruit, hindi tayo nakakapagmahal ng kapwa-tao natin, wala tayong kapayapaan, wala tayong joy sa puso natin, hindi tayo matiisin, hindi tayo kind sa mga tao, hindi tayo mabuti, hindi tayo gumagawa ng kabutihan, hindi tayo faithful sa tatay natin, hindi tayo gentle, at kung wala tayong self-control, tayo ay maitatapon sa impyerno, sa apoy. Kahit ano pang estado natin, kahit mayaman tayo o mahirap, kailangan nating magkaroon ng fruits of the Holy Spirit. So verse 11, I baptize you with water for repentance, sabi ni John. But after me comes one who is more powerful than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Kasi Holy Spirit, it comes from the Almighty Father, yung Holy Spirit, Holy Trinity, Almighty Father, si Jesus Christ at Holy Spirit, isa sila ng hangarin ang maging malinis tayo at maging worthy tayo na makasama at tumira sa bahay natin, sa totoong bahay natin, na makasama ang tatay natin. At binanggit dito ang fire. Diba, thrown into the fire ang binanggit ni John the Baptist kapag wala tayong fruits of the Holy Spirit. Pero si Jesus Christ, babaptize tayo ng water and fire. Kaya binanggit yung fire kasi pag inilagay tayo symbolically sa apoy, dumadaan tayo sa testing, no? Yung fire kasi parang test yan sa atin para maging perfect tayo. So ang fire, hindi siya masama. Nagiging masama lang ang fire sa impyerno kasi hindi siya gaya nga ng binanggit ko dati, ang fire, naglilinis siya. So, ang impyerno, may fire doon, nililinis niya yung mga tao na nasa impyerno, pero dahil hindi na malilinis ang mga tao sa impyerno, dahil forever na silang nandun, kaya hindi natatapos yung fire. Gaya ng binanggit ko dati na yung agua oxinada, na pag may sugat ka or may infection ka, bubula ng bubula yun. Hindi mawawala ang bula ng infection na yon ng agua oxinada hanggat may bacteria pa or madumi yung sugat mo. So, parang ganun din yung fire. Pero sa impyerno, hindi nga matatapos ang fire doon kasi hindi na malilinis ang mga tao sa nasa impyerno. His winnowing fork is in his hand, and he will clear his threshing floor, gathering his wheat into the barn, and burning up the chaff with unquenchable fire. So binanggit dito ni John the Baptist na igagather ni Jesus Christ yung mga wheat, yung mga mabubuting tanim sa barn. Ang barn, ibig sabihin nito yung barn is heaven. And burning up the chaff with unquenchable fire. Yung burning up the chaff, ito yung mga tao na ayaw sumunod kay Almighty Father. Yung dinay-deny si Jesus Christ as Lord and Savior and God with unquenchable fire sa impyerno. Hindi matatapos ang
apoy sa impyerno dahil sa kadumihan ng mga tao hindi matapos-tapos. Ang apoy sa impyerno. Dito tayo sa verse 13. Then Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. But John tried to deter him, saying, I need to be baptized by you, and do you come to me? So dito, lumapit si Jesus Christ kay John the Baptist sa Jordan para ibaptize siya ni John. Pero sabi ni John, ikaw pa dapat ang magbaptize sa akin. Bakit ikaw pa ang lalapit sa akin para ako pa magbaptize sa'yo? Kaya alam ni John the Baptist to. Kasi di ba bata, baby pa lang si John, nasa isinapupunan pa lang si John the Baptist, nafe-filled na siya with the Holy Spirit. So, meron na siyang gifts of the Holy Spirit nung time na yon. So, hanggang sa paglaki, dala-dala niya yon ni John the Baptist. Kasi ang role niya ay pinili siya ni Almighty Father para mag-pave ng way sa pagdating ni Jesus Christ. Kaya, si John the Baptist, meron siyang nade-determine niya ang tao kung may good spirit or bad spirit. Gaya nga ng mga Pharisees and Sadducees, hindi naman niya alam ang ginagawa ng mga Pharisees and Sadducees, pero since si John the Baptist ay filled with the Holy Spirit, alam niya na may mga masasamang ginagawa ang mga Pharisees at saka ang mga Sadducees. So, kaya alam ni John the Baptist, si Jesus Christ, na siya, mas kailangan pa ni John the Baptist na ibaptize siya ni Jesus kasi na meron siyang na-determine niya yung good spirit kay Jesus Christ. Okay? Pero hindi alam ni John the Baptist na siya ang Messiah. Gaya nga na nasa Book of John, nalaman lang ni John the Baptist na si Jesus Christ ang Messiah because nakita niya yung Holy Spirit in the form of a dove na nagstay sa bandang uluhan ni Jesus Christ nung binabaptize siya ng water to Jesus. Tapos ang sagot ni Jesus dito, let it be so now. It is proper for us to do this to fulfill all righteousness. Then John consented. Nasa verse 15 to. So sinabi ni Jesus Christ, gawin natin to sa ngayon para gawin natin lahat ng tama. So ibig sabihin dito, si Jesus Christ, nagpakumbaba siya. Example ito para sa atin. Lahat ng ginagawa ni Jesus Christ, example for us. So, sa pagpapakumbaba niya kay John, diba, na si John ang magbabaptize sa kanya, so tayo rin, dapat din tayong magpakumbaba sa kahit sinong tao. Gaya ni Jesus Christ, gaya ng Savior natin, humble. Dapat tayo rin, humble. Hindi tayo magyayabang. At kung may pagyayabang man tayo, ang ipagyayabang natin ay ang tatay natin, si Almighty Father. Sa verse 16 na tayo, as soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. At that moment, heaven was opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on him. So, nakita ni Jesus Christ na nagbukas ang heaven at the Spirit of God bumaba like a dove, no? It forms like a dove at nag-stay sa kanya. And the voice from heaven said, this is my Son, whom I love, with him I am well pleased. So si Jesus Christ ang nagkwento nito sa kanyang mga disciples na narinig ni Jesus Christ ito. Siya ang aking anak na mahal ko at sa kanya ako ay natutuwa. Hindi ito narinig ni John the Baptist kasi ang sign lang na nakita ni John the Baptist, ang sinabi lang na sign sa kanya ay spirit in a form of a dove. Yun lang ang sign na ibinigay kay John the Baptist. Pero itong yung voice from heaven, si Jesus Christ ang nakarinig nito. So dito na tayo sa Matthew chapter 4.
Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil, or to be tested by the devil. So, after na babaptize si Jesus Christ ng water at bumaba sa kanya ang Spirit of God in the form of a dove, tinest siya ng devil. So, ganun din tayo, di ba? Kung mapapansin niyo, pag naghingi tayo ng tawad kay Almighty Father, may mga bagay din na natetest tayo. Nakahingi na ako ng tawad, tapos ngayon pa ako nagkakaroon ng temptation. Bakit ganun? Kasi si Jesus Christ, ganun din ang nangyari sa Kanya. Okay? So, yung mga nangyayari kay Jesus Christ, nangyayari din sa atin. Okay? After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. So, yung kung matatandaan natin yung Noah's Ark, yung pag-ulan, 40 days and 40 nights yon. Yung ulan para malinis yung earth nung sa time ni Noah. At nung ito namang nabanggit ko na rin dati, natong si Moses, 40 days and 40 nights niyang nakasama si Almighty Father. At nung time na yun, nung bumaba na siya para makita niya ang mga tao, nagniningning yung mukha ni Moses. So, ang tao pwedeng mag-fast for 40 days and 40 nights. Okay, si Jesus, nagutom siya. Ipinapakita dito na totoong tao si Jesus. Nagugutom din si Jesus. Parang tayo, nagugutom din tayo. So verse 3, the tempter came to him and said, if you are the Son of God, tell these stones to become bread. Sabi ng demonyo sa kanya, ng devil, kung ikaw ang anak ng Diyos, sabihin mo sa mga bato na to na maging tinapay. Jesus answered, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Na makikita rin sa Deuteronomy chapter 8, verse 3. Ang tao, hindi lang sa tinapay nabubuhay, kundi sa salita ng Diyos. So tayo, hindi lang tayo sa tinapay mabubuhay. So, kasi akala natin, hindi ako magugutom ako pag hindi ako gumawa ng masama eh. At yun ang example, no? Gumagawa tayo ng masama para makakain tayo, para manloloko tayo ng tao, para makapag-ipon tayo, para yumaman tayo. Pero hindi ganon nabubuhay ang tao, kundi nabubuhay ang tao dahil sa sinasabi ni Almighty Father. Ano ba yung mga sinasabi ni Almighty Father? Yung mga galing sa bibig ni Almighty Father. Yung mga galing sa bibig ni Almighty Father ay yung righteousness, ay maging correct tayo. Sa paningin ni Almighty Father, yon ang makakabuhay sa atin. Yung maging correct tayo. Dahil pag naging correct tayo, mawala man ang physical body natin, yung spirit natin, mapupunta kay Almighty Father at doon ay babubuhay tayo, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya hindi lang tayo sa tinapay mabubuhay, no? Kaya hindi tayo dapat magreklamo. Dahil kung talagang titiwala tayo kay Almighty Father, siya ang magbe-bless sa atin, siya ang magbibigay sa atin lahat ng kailangan natin. Kaya hindi dapat tayo ang gumawa ng way or gagawa ako ng paraan. Hindi. Si Almighty Father, lahat i-acknowledge natin ang tatay natin. So sa verse 5, then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest point of the temple. If you are the Son of God, he said, throw yourself down, for it is written, he will command his angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone. So dito, makikita natin yung devil. Kabisado rin ang Bible. Ha? Mas nagbabasa pa ng Bible ang devil kaysa sa atin. No? Tayo hindi natin kabisado ang Bible. Yung devil, kabisado ang Bible. Nag-quote siya. So galing nakuha niya to, no? Sa Psalm chapter 91, verse 11 and 12. So, hindi lahat ng tao na nag-quote ng Bible ay kay Almighty Father.
Paano natin malalaman kung kay Almighty Father ang mga tao na ang servant ni Almighty Father? Paano natin malalaman? Malalaman natin na kung totoong servant sila ni Almighty Father kung meron silang fruits of the Holy Spirit. Kaya hindi lahat na nagsasabi lahat ng may daldala ng Bible, lahat na nagsasabi ng Bible ay kay Almighty Father. Dapat makita natin ang fruits of the Holy Spirit. Babanggitin naman natin ulit. Love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Kasama na rito yung self-control, yung pagmamahal mo sa kapwa-tao. Kung may pagmamahal ka sa kapwa-tao mo, hindi mo sila lolokohin, hindi mo gagamitin ang pangalan ni Jesus Christ para makakakuha ka ng pera. Kasi ibang mga tao ginagamit ang pangalan ni Jesus Christ para makakuha ng pera. Gaya ang devil, kabisado niya ang Bible. Pero anong sabi ni Jesus dito? Jesus answered him, "It is also written, do not put the Lord your God to the test." Na makikita sa Deuteronomy chapter 6 verse 16. Hindi natin dapat i-test ang tatay natin. Kasi faithful ang tatay natin. Hindi natin kailangan i-test. Tayo ang kailangan ng testing, hindi si Almighty Father. Dahil ang tatay natin faithful, hindi niya tayo pababayaan. Kailangan lang tayong magkaroon ng tiwala sa tatay natin at saka kay Jesus Christ. O dito na tayo sa verse 8, no? Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. So, nagpunta ngayon yung devil, isinama niya si Jesus Christ sa mataas na bundok. Pinakita niya ang mundo kay Jesus Christ. Ang sabi ng devil, "All this I will give you," he said, "if you will bow down and worship me." Lahat ng mga bagay na nakikita mo, ibibigay ko sa iyo kung sambahin mo lang ako. Ang kapal ng mukha ng demonyo. Hindi naman siya ang gumawa ng mundo na to, pero inaangkin niya ang mundo na to. Paano naangkin ng demonyo ang mundo na to? Naangkin ng demonyo ang mundo na to dahil tayong mga tao, binigyan natin ng karapatan ng demonyo na maghari sa buhay natin. Kaya nagkaroon ngayon ng karapatan ng demonyo na angkinin ang mundo na to. So sa verse 10 na tayo, Jesus said to him, "Away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve Him only." Makikita to sa Deuteronomy chapter 6 verse 13. Nag-quote si Jesus Christ. Lumayo ka sa akin, Satanas, kasi nakalagay, nasusulat, sambahin lang ang ating Diyos, si Almighty Father, at siya lang ang dapat nating paglingkuran. So makikita natin dito, si Jesus na mismo ang nagsabi, ang paglilingkuran natin, si Almighty Father, yung tatay natin, siya lang dapat ang sambahin natin at paglingkuran. Wala nang iba. Si Jesus Christ, sasambahin din natin at paglilingkuran kasi anak siya ni Almighty Father at ibinigay na ni Almighty Father ang kanyang power and authority kay Jesus Christ na si Jesus Christ na ang magja-judge ng mundo. Ibinigay na lahat ni Almighty Father yon. Kaya God din si Jesus Christ. Hindi tayo makakapunta ng ating eternal rest or hindi tayo makakapunta, hindi natin makukuha ang ating inheritance kung hindi tayo lalapit kay Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ ang binigyan ng authority ni Almighty Father. Si Jesus Christ lang ang hindi nagkasala. Nagkatawang tao si Jesus Christ pero hindi siya nagkasala kahit minsan. So wala tayong ibang sasambahin. Yung mga taong namatay na, yung mga taong mga ninuno natin, hindi natin sasambahin yun, hindi natin dapat dasalan yun. Yung mga leader ninyo, hindi nyo dapat dinadasalan. Dinadasalan nyo ba yung mga leader ninyo? Ha? Nakikita ko parang sinasamba nyo yata no? Parang mahal na mahal nyo pa. Mas mahal nyo pa yung leader ninyo kaysa kay Almighty Father. Hindi ganon.
Mamahalin natin si Almighty Father, hindi yung leader ng organisasyon nyo or kongregasyon ninyo. Mas bigyan natin ng pagpapahalaga si Almighty Father tsaka si Jesus Christ, hindi yung leader ng organisasyon nyo or yung kongregasyon ninyo. Kung mali ang sinasabi ng leader ng kongregasyon ninyo or organisasyon ninyo, huwag yung susundin. Dahil ang susundin natin, yung tatay natin, si Almighty Father, lahat ng nandito sa Bible na isinulat, testimony ng mga tao, ng mga prophets, ng mga disciples and apostles. So verse 11, then the devil left him and the angels came and attended him. Hindi inalaw ni Jesus Christ na makaisa ang devil sa kanya. Hindi inalaw ni Jesus Christ. So tayo rin ganun, hindi natin naaalaw ang devil na maghari sa buhay natin. Na kaya ni Jesus Christ, Diyos siya, tayo makakaya rin natin dahil hihingin natin ang strength ni Jesus Christ through the power of the Holy Spirit. Kung napagwagyan ni Jesus Christ ang mundo na to, mapapagwagyan din natin. Dahil kay Jesus Christ. So yung devil umalis kay Jesus Christ at lumapit naman ang mga angels sa kanya para samahan siya, tulungan siya. Verse 12 na tayo, no? When Jesus heard that John had been put in prison, he withdrew to Galilee. Inintay lang na mabaptize si Jesus Christ ng water at makita ni John the Baptist na ang Messiah ay dumating na. At bigla-bigla na lang makikita natin dito na ikinulong na si John the Baptist. Kasi yun ang role niya. Nung bata ako, hindi ko naiintindihan. Sabi ko, bakit kaya nakulong si John the Baptist? Sayang naman. Sana nagsama sila ni Jesus Christ para dalawa sila. Hindi ko naiintindihan nung bata ako. Pero ngayon, naiintindihan ko na kailangan maging mawala si John the Baptist para lalong makita ang kapangyarihan ni Jesus Christ tsaka ni Almighty Father. Kasi si John the Baptist ay prophet. Pero si Jesus Christ ang ating Lord and Savior at siya lang dapat itaas. Kaya hindi natin dapat sambahin si John the Baptist. Kung meron mga tao na sumasamba dyan kay John the Baptist, prophet si John the Baptist, servant siya, hindi siya pwedeng sambahin. At kung nabubuhay man si John the Baptist ngayon, baka pagalitan pa kayo, no? He withdrew to Galilee. Leaving Nazareth, he went and lived in Capernaum, which was by the lake in the area of Zebulun and Naphtali. So si Jesus Christ, lumayo siya sa Nazareth at nagpunta siya at tumira sa Capernaum na malapit sa lake in the area of Zebulun and Naphtali. Kasi yung time na yon, di ba yung from Egypt, yung anak ni Jacob or Israel nagpunta na sa land of milk and honey. Hinati-hati na yung lupa na yon. May binigay na lupa para kay Judah, binigay na lupa para kay Zebulun, kay Levi, kay Naphtali, kay Asher. So lahat ng anak merong parte. Kaya ito naman nabanggit na nasa lugar siya ni Zebulun at saka ni Naphtali. No? So ang mga nakatira dito yung mga lahi or mga anak-anak ni Zebulun and Naphtali. To fulfill what was said through the prophet Isaiah, land of Zebulun and land of Naphtali, the way of the sea beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles, that people living in darkness have seen a great light. On those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. So makikita to sa Isaiah chapter 1 verse 2. Si Isaiah kasi ay isang prophet. So kinote siya ni Matthew kasi nagbabasa syempre din sila ng Old Testament.
From that time on, Jesus began to preach, "Repent, for the kingdom of heaven has come near." So nang nawala na si John the Baptist, si Jesus Christ na ang nag-take over. Siya na nagsabi na hingi kayo ng ng kapatawaran. Dahil malapit nang dumating ang kaharian ng Diyos. Ang langit, kaharian ng langit ay parating na. Kailangang humingi kayo ng kapatawaran. So simula't simula pa, no, nung sa Old Testament, nagkakasala na ang tao. Hanggat dito sa New Testament, hanggang ngayon, nagkakasala pa rin ang tao. Kaya dapat hingi tayo ng kapatawaran sa mga bagay or sa mga bagay na sinasabi natin, bagay na naiisip natin at nagagawa natin. Mga kasalanan natin sa kapwa-tao natin. At kasalanan natin sa tatay natin. As Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, called Peter, and his brother Andrew. So habang naglalakad si Jesus Christ sa Sea of Galilee, nakita niya yung dalawang magkapatid, si Simon, na tinatawag ding Peter, at saka yung kapatid niyang si Andrew. So matatandaan natin na si Andrew ay disciple or dating tagasunod ni John the Baptist. Pero nung sinabi ni John the Baptist na si Jesus Christ ang Messiah, makikita natin sa ibang gospel, no? Itinuro ni Andrew si Jesus Christ kay Simon, na si Jesus Christ ang Messiah. They were casting a net into the lake, for they were fishermen. So, si Jesus Christ, hindi siya kumukuha ng mga tao na mataas ang pinag-aralan. Fishermen, mga mangingisda. "Come, follow me," Jesus said, "and I will send you out to fish for people." Kayo ang mangingisda kayo ng tao. Ibig sabihin, kayo ang mag-share ng good news sa mga tao para yung mga tao humingi ng tawad kay Almighty Father at makarating sila sa heaven. At once, they left their nets and followed Him. Going on from there, he saw two other brothers, James, son of Zebedee, and his brother John. So ito si James at saka si John, no? Si John the Beloved or John the Evangelist na sumulat ng Book of Revelation at saka 1st John, 2nd John, 3rd John at saka yung Gospel of John. So, anak sila ni Zebedee, si James at si John. Si John ang pinakabatang apostle. At si John ang pinakahuling kinuha ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ sa mga apostles. They were in a boat with their father Zebedee, preparing their nets. Jesus called them, and immediately they left the boat and their father and followed him. Agad-agad na lumayo si Zebedee James at saka si John sa kanilang tatay na si Zebedee na isang fisherman at sinunod nila si Jesus Christ. Sinundan nila si Jesus Christ. Jesus went throughout Galilee, teaching in their synagogues. So si Jesus Christ, maraming mga pinupuntahan sa synagogue, no? Ano ba yung synagogue? So yung synagogue, yun yung congregation na nagmi-meet doon, yung religious worship or mga instructions, ganun, parang congregation, no? So nagtuturo si Jesus Christ sa iba-ibang mga lugar, sa ibang congregation at pinaproclaim ang good news of the kingdom. Ina-announce niya ni Jesus Christ ang good news. Ano ba ang good news na lagi nababasa natin dito sa Bible, sa New Testament? Yung good news, dumating na si Jesus Christ. Siya na ang magsasave sa atin. Mayroon na tayong pag-asa.
Makukuha na natin ang inheritance natin. Basta magtiwala lang tayo kay Jesus Christ. Masasave tayo. Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yun ang good news. And healing every disease and sickness among the people. At nagpapagaling din si Jesus Christ ng kahit anong sakit sa mga tao. Pinapagaling niya yung mga tao ng kanilang disease and sickness. So noon pa man, uso na ang sakit, no? May sakit talaga ang mga tao dahil hindi talaga tayo built forever on earth. Babalik talaga tayo sa tatay natin. At kaya tayo nagkakasakit dahil sa ating mga kasalanan. Baka sabihin niyo, ay hindi na ako nagkakaroon ng kasalanan, okay na ako, kaya hindi na ako magkakasakit. Pag sinabi mong hindi ka nagkakaroon ng kasalanan, nagkakaroon ka ng kasalanan kasi hindi mo ina-acknowledge na makasalanan ka at nagkaroon ka ng kasalanan. I-acknowledge natin lahat ng bagay. Magpapakumbaba tayo. Yun ang gusto ng tatay natin. Ang maging mapagkumbaba. Kasi ang kasalanan ni Satan ay naging mapagmataas siya. Ayaw ni Almighty Father na maging mapagmataas ang mga tao. Yun ang kasalanan ni Satan. Mapagmataas siya. Mayabang siya. Sinungaling siya. Ayaw ni Almighty Father nun. Kaya kung mapagmataas tayo, humingi tayo ng tawad kay Almighty Father. News about him spread all over Syria, and people brought to him all who were ill with various diseases, those suffering severe pain, and the demon possession, those having seizures, and the paralyzed, and he healed them. So kahit noon pa man, marami nang nagkakaroon ng sakit nagkakaroon ng severe pain, no? So yung mga nakararanasan natin mga sakit ngayon, naranasan na rin ang sakit ng mga tao nung unang panahon, nung time ni Jesus Christ at nung time pa sa Old Testament. Kung may mga taong demon-possessed ngayon, noon din merong mga taong demon-possessed. Ano ba yung mga taong demon-possessed? Yung mga taong demon-possessed ay, example, nagchichismis ka ng tao, demon possession yon. Hindi nyo alam? Kasi pag nagchichismis ka ng tao, naninira ka ng tao, sino ang nagsasabi sa'yo na manira ng tao? Sino ang nagpapasok sa isip mo na manira ka ng tao? Si Almighty Father ba? Si Jesus Christ ba? Hindi. Ang gustong laging maisip ni Jesus Christ at ni Almighty Father na isipin natin ay yung pagmamahal sa kapwa-tao. Meron tayong pagtitiis sa ating kapwa-tao. Pero kung i-chismis natin ang ibang mga tao, demon possession na yon. At nagyayabang tayo. Pinagyayabang pa natin. Yung mga gawain nating mali, demon possession yon. Ang dami ngayong tao, nagyayabang pa, pinagyayabang nila yung mga bagay na mali. That's demon possession. Those having seizures. So noon pa man, may mga taong may seizure at may mga taong paralyzed na rin. Pinapagaling lahat ni Jesus to. So yung mga tao na mga nagchichismis, pwede silang gumaling, no? Sabi, chismis lang, demon possessed na, oo. Kasi lahat ng bagay na dapat nalalabas sa bibig natin ay maganda. Ano bang babanggitin natin ulit ang fruits of the Holy Spirit? Dapat may pagmamahal tayo sa kapwa-tao. Pag nagchichismis ba tayo, mapagmamahal tayo sa kapwa-tao? Meron ba tayong joy? Ang joy na nakukuha natin sa pagchichismis ng kapwa-tao ay yung paninira ng kapwa-tao. Kay Almighty Father ba yun? Hindi, di ba? Peace, meron bang peace doon? Pag naninira ka ng kapwa-tao, walang peace doon. Away ang makukuha mo. Forbearance, kindness, kind ka ba? Pag nagchichismis ka ng tao, mabuti ba yan? Goodness ba yun? Faithful ka ba kay Almighty Father pag naninira ka ng tao? Gentle ka ba? Di ba pag nagchichismis ka, yung bunganga natin, ang sama ng inilalabas? Alam ko yun. Kasi dati akong ganun. At
tinutulungan ako ni Almighty Father para pigilan ko yung sarili ko. Kailangan ng self-control. Gaya nga na nabanggit ko last time, may tao na akong napatay sa pamamagitan ng salita. Marami na akong napatay na tao sa pamamagitan ng salita. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father dahil pinatawad niya ako. Tinutulungan niya ako. Kaya minsan nahihirapan ako makisama sa ibang mga tao, no? Kasi hindi ko mapigil yung sarili ko, yung bibig ko. Kagaya nabasa nga natin, no, yung sa ibang bang book yon, yung sinulat ni Paul, na walang makakapigil sa dila ng tao. Kung ano nasa puso, yun ang lumalabas dahil yung dila natin, kung ano-ano ang mga sinasabi. Kaya dapat meron tayong self-control. Hingin natin ang tulong ni Almighty Father. Hindi natin mapagbabagian ang mundo na to, ang buhay natin, kung wala ang kalakasan ni Almighty Father at ni Jesus Christ. Large crowds from Galilee, the Decapolis, Jerusalem, Judea, and the region across the Jordan followed him. So dito sa Matthew chapter 4, sinasabi na maraming sumusunod kay Jesus Christ. Sinusundan si Jesus Christ dahil gusto ng mga tao na gumaling sila sa kanilang mga karamdaman. Dahil maawain si Jesus Christ, pinapagaling niya ang mga taong may mga karamdaman. Pero, ang real purpose na kung bakit bumaba dito si Jesus Christ at nagkatawang tao ay para i-save tayo. Temporary lang yung gagamutin, no? Or na-heal yung may mga sick. Temporary lang yon. Yung permanent is yung soul natin ay maging maayos. So, paano magiging maayos? Kaya bumaba dito si Jesus Christ para turuan tayo yung way. Si Jesus Christ is the way, the truth, and the light. Kaya yung yapak niya ang susundan natin para ma-heal tayo totally. Hindi lang physical, kasi ang physical natin talagang nagde-deteriorate, no? So, yung soul natin para ma-heal tayo, at yung spirit natin, at para makabalik tayo sa tatay natin, makuha natin yung inheritance natin. Yun ang real purpose kung bakit bababa si Jesus Christ dito sa lupa. Dahil may mga tao ngayon, gusto nila ng, hindi, kailangan gumaling kami dito, faith healing, ganon. Hindi alam ng tao, ng iba, na temporary lang yun. Nagde-deteriorate talaga ang katawan ng tao. Ang importante, yung spirit natin, lumakas. Maging kagaya tayo ni Jesus Christ. Kaya bababa si Jesus Christ dito sa lupa para siya ang gagayahin natin. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father sa tinuturo niya sa akin. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Hindi ko talaga alam ang sasabihin ko. Inaamin ko. Pero dahil binabasa natin ang Bible, tinuturuan ako ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ kung ano ang sasabihin ko. At lagi tayong magbabasa ng Bible. Lagi tayong magpe-pray. Kung gusto nyo, magkinig din kayo ng mga gospel music. Dahil sa mga gospel music din, meron din mga, may mga verses ng Bible doon na binabanggit si Jesus Christ at si Almighty Father. Wala na tayong ibang sasambahin. Si Jesus Christ, si Almighty Father, hihingi natin ang guidance ng Holy Spirit. Sila lang, wala nang iba. Mahal na mahal tayo ng tatay natin. Sana makita natin yon, yung kabutihan ni Almighty Father, araw-araw na blessing na binibigay niya sa atin. Thank you and God loves us all so much.